Shabbat, Shalom, mga kapatiran. Araw po ngayon ng Biyernes at ngayon po yung ating araw ng pamamahinga. And Shalom po sa iba na ibang araw ang inyong pamamahinga. Sa puntong ito, meron po tayong patuloy tayo rather sa ating Torah reading. Nasa pangalawang malakyam o hari, mga kapatid, chapter 7 na tayo. So, ito ay ating inaabangan kasi nga po sa before nag-end ang chapter 6, meron pong prophecy si Alyasha kung anong mangyari po doon sa tao na naging right hand ng ng hari ng Yasar-al sa panahon na ito, mga kapatid. Meron siyang prediction. At ngayon sa ating reading, abangan natin mga kapatid paano na-fulfill yung kanyang prophecy about doon sa tao na yun na kung saan nagbanta rin na papatayin siya, mga kapatid. Pangalawang concern dito na ating i-highlight bago tayo magbasa is that ano kayang nangyari doon sa mga sundalong Arameans na kung saan naka-station sila doon malapit sa Yasaral. And anytime sila po'y mag-attack, mga kapatid. Pero sa Torah reading natin ngayon, ang question is, anong nangyari? Patuloy ba silang naglusob? Or hindi? Kung hindi man, then ano yung dahilan kung bakit hindi sila naglusob, mga kapatid? So, yan, abangan natin as we welcome po si Sister Corazon Tabkaw. Siya po ang ating Torah reader for today. So kindly open po yung inyong mga kasulatan sa pangalawang hari, second Malakiam chapter 7. Go ahead po, Sister Corazon. Okay. And Alyasha said, "Hear the word of Yahuwah. Thus said Yahuwah, about this time tomorrow a seah of fine flour for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel, at the gate of Shamaron. And an officer on whose hand the king leaned answered the man of Aloyam and said, Look, if Yahuwah is making windows in the Shamayam, shall this word come true? And he said, Look, you're about to see it with your eyes, but not eat of it. And there were 4 leprous men at the entrance of the gate. And they said to each other, Why are we sitting here until we are dead? If we shall say, let us go into the city. The scarcity of food is in the city, and we shall die there. And if we sit here, we shall die. And now, come, let us surrender to the army of the Arameans. If they keep us alive, we live. And if they kill us, we shall die. So at twilight, they rose up to go to the camp of the Arameans. And when they had come to the outskirts, the Aramean camp, look, no one was there, for Yahuwah had caused the army of the Arameans to hear the noise of chariots and the noise of horses, the noise of a great army. And they said to each other, Look, the king of Yasharal has hired against us the kings of Kittites and the kings of the Mitzrayim to come against us. So they rose up and fled at twilight. And they left the camp as it is, their tents, their horses, and their donkeys, and they fled for their lives. And when the sleepers came to the outskirts of the camp, they went into the tent and ate and drank, and took from there silver and gold in garments. And they went and hid them. They came back and went into another tent, and took from there and went and hid it. Then they said to each other, We are not doing right. This yom is a yom of Besora, and we are keeping silent. If we wait until morning light, then evil shall come upon us. And now come, let us go and inform the house of the king. And they came and called to the gatekeepers of the city.
and inform them, saying, we went to the camp of Aram, and look, there is not a man or a voice of man, only horses tied, donkeys tied, and the tents as they were. And the gatekeepers called, and they informed the house of the king inside. So the king rose up in the Laila and said to his servants, Let me, let me now inform you what the Arameans have done to us. They know that we are starving, so they have gone out of the camp to hide themselves in the field, saying, when they come out of the city, we shall catch them alive and enter into the city. And one of his servants answered and said, Please, let us take 5 of the horses that are left in the city. Look, they are like the entire throng of Yasharal that are left in it. Look, they are like the, the entire throng of Yasharal left from those who are consumed. So let us send and see. They then took 2 chariots with horses, and the king sent them in the direction of the camp of Aram, saying, Go and see. And they went after them to the Yarden. And look, all the way was littered in the garments and the weapons which the Arameans had thrown away in their haste. And the messenger returned and reported to the king. And the people went out and plundered the camp of Aram. So a shea of fine flour was for a shekel, and 2 sheas of barley for a shekel, according to the word of Yahuwah. And the king and the king had appointed the officer on whose hand he leaned to be in charge of the gate. But the people trampled him in the gate, and he died. As to the man of Aluayam had said, who spoke when the king came down to him, and it came to be, as the man of Aluayam had spoken to the king, saying, 2 sheas of barley for a shekel, and a shea of fine flour for a shekel. At this time, tomorrow in the gate of Shamaron, that officer answered the man of Aluayam and said, Now look, if Yahuwah is making windows in the Shamayam, it is according to this word. And if he had said, Look, you are about to see it with your eyes, but not eat of it. And so it came to be for him, for the people trampled him in the gate and he died. Yayada Yahuwah. Yadayawa. So, ayun mga kapatid, tayo sa ating introductory kanina ng mga tanong na nagkaroon na po tayo ng sagot, mga kapatid. Kung ano yung nangyari and how yung prophecy ni Alyasa ay na-fulfill. At kung how yung mga Arameans hindi pala sila lumusob, no? Sila pala ay lumayas o sila pala ay pumalis ng madaling araw dahil may ginawa si Abia Uwa. Mga kapatid, no? So, exciting journey ito. At tingnan mo itong 4 na mga taong may leprous. Okay? Learn lesson po mula sa kanila. Sila po ay naging ano po sila. They risked their lives, mga kapatid, pumunta sila doon. Kasi sabi nila, after all, gutom ngayon, kung upo lang tayo rito, mamamatay tayo. Kung pupunta tayo sa siyudad at maghanap ng pagkain, wala namang pagkain doon. Sabi ng 4, buti pa, surrender na lang tayo sa Arameans. Kung papatayin tayo, so be it. Tapos na, yun ang the end. Pero kung hindi, then mabubuhay tayo. Mga kapatid, that paved the way for that basura, no, na binasa kanina ni Sister Corazon. Good news po yung word na basura o besora. Good news. Okay po. So, ayan. Ano kaya ang mga lessons that we can learn from this? So, let's welcome po kung ano yung ating mga sharing batay sa pangalawang Malakyam, pangalawang hari, chapter 7. So siguro sinong mauna? Sister Corazon. Okay. Sis, pwede po kayong mauna if you have something there to share. Or anybody po.
na merong ready na po na magbahagi o mag-share. So there is silence. So ibig sabihin na nag-isip-isip kung ano po yung mensahe, anong kilos po ng Ruach HaKodesh. Okay, go ahead po, Sister Cyril. Sayang po kasi oras. Apa. Um, Highlight ko po yung ginawa ng apat na lepros, Apa. the four leprous man. Yung pagpunta nila doon, hindi naman po talaga sila, naisip lang nilang pumunta doon. Kasi there's no choice anymore. There's Tama. no, kasi kung saan sila pumunta, the scarcity is there. Hmm, Tapos, may leprous sila, so they are not accepted. tama. Um, so ano po yung inano nila dito, yung kanilang takot, because they have that fear na baka pag pumunta sila, papatayin sila. So Apa. nilaban nila yung kanilang takot. At what was happened dahil sila yung ginamit ni Aba Yawa na dahilan. Kasi biruin mo apat lang sila, pero yung mga Arameans, akala nila isang maraming mga chariot at saka kabayo ang naririnig nilang paparating. So that's why Tama. they flee. Iniwanan nila lahat ng mga gamit nila, iniwanan nila. Wala silang dinala halos. Kumbaga sa takot nila, umalis sila doon sa kanilang camp. Apa. At anong naisip ng dalawa? Anong ginawa nila? So una, kumain sila sa isang tent, pumasok sila sa isang tent, kumain sila, at then kinuha nila yung mga gold, yung mga silvers, yung mga mapapakinabangan nila, itinago. Apa. Ulit sila doon sa isang tent, ganun din, kumain sila doon, kinuha yung mga mapapakinabangan, gold and silver, then tinago. Then they realize na, oh, mali itong ginagawa natin. Hmm. Yung, yung magandang takot naman, yung nangibabaw sa kanila, kasi sabi nila, parurusahan tayo sa ginagawa natin dahil mali ito. So bakit hindi tayo bumalik doon sa 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 Yarden, ipaalam natin doon sa mga tao doon na merong pagkain dito, merong yung mga Arameans, may iniwanan sila, hindi nila dinala. So, ang sabi pa nung isa na kapag ka nag-antay pa tayo ng kinabukasan, baka abutin tayo nung nung yung yung consequence ng ginawa nila. Apa. Pagsabi. So, that time, umalis na sila doon, bumalik na sila at pinaalam nila doon sa Yaat din. Ang ano po ang lesson dito? In life, sometimes it made us so many mistakes bago natin ma-realize na mali ang ginagawa natin. Hmm. Tama po. It made us so many chances bago tayo lumapit kay Aba Yahuwah at Oh. ituwid kung ano yung mga ginagawa natin. Ituwid ang sarili natin, ituwid ang pamumuhay natin, ituwid ang ugali natin. At Aba Yahuwah didn't stop kasi kung makikita po natin, anyway, they will die. Apa. And we will die. Pero sabi nila, nag-aim sila ng solusyon na mamatay man tayo, meron tayong ginawa. Hmm. In this life, na dapat mamatay tayo, meron tayong ginawa. What we must do, aralin natin kung ano talaga yung dapat nating aralin. Hmm. So tayo sa kung ano dapat nating matutunan. And the Abba Yahuwah is widening
It's making everything easier for us to learn, to search, to know what is the real truth, to know what was the real one. See, this time, social media, one click, you can have the old things, the Torah, yung mga dati hindi natin malaman yung mga Yaujat words, yung mga luma pa. So now it is easier for us to learn that kasi may mga apps na, may i-click lang natin in social media, kaya na nating makita. So Abba Yahuwah is preparing us kasi His promises, hindi lahat nakakatagpo. Opo. Lahat nakukuha. So when His promises is already laid down in front of everyone, pero bakit hindi natin makuha? Kasi hindi natin hinahanap. When I was in that, before, parang hindi ako equipped kasi ifinifeed lang ako, pinapakain lang ako ng pinapakain. Pero hindi ako nagtatanim. What I mean is hindi ako naghahanap, hindi ako nag-research, hindi ako nagtanong. There's so many questions in my mind running. Marami akong tanong, maraming hindi nasasagot, pero nakontento ako na finifeed lang ako. But now, may nagfi-feed sa akin. Abba Yahuwah wants me to learn more on my own also, kung para magkaroon ng intimacy na talaga ganun pala ito, ganun pala iyon. So this lesson, chapter 7, we will die. First, we will face death. Maswerte tayo kapag dumating si Yahusha na buhay pa tayo, but ewan ko. So, we will face death. Bago tayo humarap sa death na iyon, tingnan natin what we will have, what life we will have after. Yun ang i-aim ng bawat isa. That is what I get in this chapter 7. Yes. Ilan po, Brad? Yada Yahuwah, mga kapatid, sa magandang application, especially in relation sa poor leprous man, na kung saan nagkusang loob sila or nag-decide sila na they would take the risk, mga kapatid. So, what a wonderful application din po sa ating journey na hindi tayo maging complacent kung nasaan tayo ngayon. Let's desire for more. Let's hunger for more. Baka sa unahan, baka sa dulo ng ating pag-search, masumpungan po natin ang katotohanan. Katulad dito sa nangyari sa 4 na mga lepros. So, magandang lesson po, mga kapatid, na nung nagkaroon sila ng awareness na mali ang kanilang ginagawa, so tinutuwid nila. They corrected kung ano yung maling ginagawa nila. And because of that, it paved the way for the good news, yung basura o besora, na nakarating po doon sa hari. Kasi ipinaalam nila doon sa gatekeepers na yun po ang totoong nangyari. And ayan, no, praises kay Ab Yahuwah sa napakagandang explanation and application rin po sa mga kapatiran dito or sa mga manonood din po sa Republis. Yada Yahuwah. Okay, go ahead po, Sister Bakar, Asya Yahu. Doon sa tanong mo, Brother Dan, na yung mga Arameans ay na hindi na sila maka-attack kasi Opo. may divine intervention si Abba Yes. Yahuwah na pinarinig yung mga Arameans ng mga yung sounds daw ng Opo. ng mga Horses na akala ng mga Arameans ay
nag-conspire si ah, ah, sa ang king ng Syria at saka yung mga Hittites at sa mga Egyptians daw, ganon. Kaya nagpanik sila, akala nila na matatalo na sila sa karamihan sa mga aanuhan ng mga sounds. Kaya sa kalituhan nila ay nagdesisyon nga silang umalis na lang to save their lives. O yun ang nakapag kanila ang reason na yung 4 lepers na pumasok doon sa Aramean camp ay walang nadatnang kahit isa man lang dahil nagsilayas na nga ang mga Arameans doon sa camp nila. Tama. Napansin ko dito sa mga lepers na meron silang unity. Unity is strength. Madaling maka-accomplish when we are united. Tama po. Another is meron silang determination to achieve their goal despite sa mga risk goals na kanilang harapin. Ayun na nga, dahil sa kanilang doon sa camp, marami silang mga nakuhang mga magagandang mga gamit at saka maybe mga alahas, gold, silver. At yun na nga na barak sila doon sa loob ng yung sa mga nakita nila. Pero dahil sa kanilang honesty, sa pag-report kaagad sa sitwasyon sa loob ng kampo na naisalba nila ang pagkagutom ng kanilang kapwang mga Yashar al. Yun na ko ang about dito sa yung nakita nila doon sa camp na kampo ng mga Arameans na nakakuha sila ng mga gamit ay good news yon na i-report nila sa hari. Sa panahon naman natin ngayon, may moral obligation din tayong may good news din tayong dapat i-share. Tama. Itong good news na dapat nating i-share ay ang good news ni Yahushua. Na yung namatay siya dahil sa ating mga kasalanan, nilibing at nabuhay sa ikatlong araw. Itong good news na to i-share din natin to gamit ang pangalan ni Yahushua HaMashiach. Hindi yun na nga ang mga paganong JC or ibang pangalan o mga title. Idugtong na rin natin ang tungkol sa Torah. Sa pamamagitan niyan ay makasave tayo ng mga kaluluwang walang alam tungkol sa tagapagligtas natin. Lalo na ang pangalan ng ating tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Maliligtas rin natin ang kanilang mga kaluluwa na mahukman ng disobedience sa Torah, sa Sabat at appointed times. Yun lang po, Brother Dan, ang nakita kong about good news sa mga lepers at good news na dapat nating i-share. Yun lang po, Brother Dan. Wonderful. Okay, wonderful highlight doon sa ginawa, okay, or sa binalita ng 4 na mga lepros na ito, na in relation also sa ating journey ngayon. We have the good news. We have the Besora or the Basora of the message of salvation in Yahushua. So, yun po, tayo ay mga witness. Tayo po ay mag-testify doon. At ito rin mga kapatid ay very much connected sa ating pag-usapan mamaya doon sa Yehudiat letter na Chadi or Chad, mga kapatid. So, balikan natin yan mamaya. So, timely and perfectly po connected doon. Doon sa na-highlight mo, sister, na divine intervention, o nga, kapag si Abba ang kikilos at meron siyang divine intervention, wala talagang imposible. Mas resolba lahat ng mga problema na yan dahil sa pag-intervene ni Abba Yahuwah sa mga problema. So, yes, magandang application. Praises kay Abba Yahuwah. Kanina nakita ko Sister Leia nag-unmute. Unahin muna natin Sister Corazon, si Sister Leia.
Parang Okay, okay lang. Siya Opo. muna. Okay lang? Opo, Sister Okay lang, okay. Leia. Let's proceed muna kay Sister Leia. At sa akin naman po, itong ano po, 2 Kings chapter 7, itong 1, verse 1 to 2, na sinasabi ni Aliasya, Opo. na makinig kayo sa ipinapasabi ni Yahuwah bukas sa ganitong oras. Sa may pagpasok ng Samaria ay makakabili ka ng isang takal na pinong harina o 2 takal na sibada sa halagang 1 pilak. At yun na nga po, no? Dito sa chapter 2, talagang itong opisyal na kanang kamay ng hari ay parang nilapastangan niya si Ama at si Aba Yahuwah Opo. na hindi siya naniwala dahil sinasabi niyang hindi magkatotoo yung sinasabi mo kahit pabuksan Yahuwah ang mga bintana sa langit. Sabi sa propesya naman ni alias Yahu, sinabi, makikita mong ito'y mangyayari bukas, ngunit hindi mo ito matitikman. Yun na nga po, no? Yun na nga po ito, tawag nito. Ang kawalan ng pananampalataya ay sa kasalanan. Kung saan ang matawa ay labis na nilalapastangan gaya ng ginawa nung kanang opisyal na hindi nakakalugod ni sa aluwa si Aba Yahuwah na at ipinagkakait sa kanilang sarili ang mga pabor na dinisenyo sana para sa kanila or yun na nga po yung opisyal na yun. So, dahil meron siya natin ito, talagang kapag meron nila ang pangalan ni Aba Yahuwah, parang iba yung nila. Parang nilalapasan nila ang pangalan ng Ama. Opo. Kaya sana naman po, no? Sana naman po na yung tanggapin nila si Aba Yahuwah, saliksikin nila yung katotohanan, ang kapangyarihan ni Aba Yahuwah dahil siya po ay totoo. Opo. Dahil po para po na makamit nila po yung walang hanggan na buhay. Tama. Hindi sila magaya ni nung opisyal na namatay na lang na hindi niya natikman kung gaano kabuti si Aba Yahuwah. Na yun na nga po, no, nagkatotoo yung yung propesya ni Eliseo. Oh, yan po na namatay siya na yun na nga po. Kaya sa atin naman po ngayon na sana po kahit wala tayong nakita na lalo na pag dumating yung problema, bigla tayong nanghihina, na lagi natin pong isipin na andyan si Aba Yahuwah. Si Aba Yahuwah ay totoo. Huwag po natin panghinaan tayo na bigla na lang tayong hindi totoo si Aba Yahuwah kasi nga, yun na nga po. Lalo na pag nagdarasal tayo na hindi agad natutugunan. Manghihina agad na patuloy lang po tayo dahil alam naman po natin na nandyan lang si Aba Yahuwah at yun po, yun pang yung tawag nito, yung tinitesting lang tayo ni Aba Yahuwah kung hanggang saan tayo naniwala sa Kanya. Dahil po, kung tayo po ay yung trust natin kay Aba Yahuwah is fully, alam natin na darating yung mga hinihiling natin na magiging kapag darating man yan, hindi man ngayon, hindi man bukas, pero pag darating siya is talagang yung tinatawag na infinite, forever. Wow. Yan po. Kaya wag pong,
Hmm. Yadayaoa po sa napakagandang... Huwag mong manghilaan. Opo, tama po. Yan lang po. Yes, so Yadayaoa sa napakagandang sharing ni Sister Leia, mga kapatid. So na-highlight niya yung patuloy na pananampalataya kay Abayaoa. So sa dalawa, nabanggit ni Sister Bakar Sayao kanina yung magandang balita. Ngayon dito naman po na-highlight ni Sister Leia na kailangan maniwala tayo sa pangalan ni Abayaoa. Ito po nga mga kapatid, no, yung apat na mga titik sa pangalan ni Abayaoa mula sa kanan papunta tayong kaliwa. Ito yung apat na mga titik. Ya, ha, u, ha. So, ito po yung letter Y, H, U, H. Okay, na kung ating babasahin po ito, letter Y plus H, ang H po ay sound po ng AH, kaya magiging ya. And then next letter po ay U. U po ito, kaya Yahoo o Yahoo. And then another letter is H or H. Ang sound po ay AH, kaya magiging A po. So, Yahuwa. Yahuwa, mga kapatid. Yun po ang pangalan ni Abayaoa. At ganito rin po ang pangalan ni Yahusha. 5 mga titik po. Ya, Ha, U. So, first 3 letters po, pareho sa pangalan ni Abayaoa. And then letter W, parang letter W, but SH po yan, SH. And then ito parang letter O, but yan po ay A, kaya Yahoo, Yahoo siya. Yahoo siya po ang pangalan ng Misaya, ng ating tagapagligtas. Yun po ay magandang balita. At sa na-highlight kanina ni Sister Bakar Sayao, nawa magkaroon tayo ng paniniwala as na-highlight na rin po ni Sister Leia, mga kapatid. So, Yadayaoa sa pagpapaliwanag na yan, connected po doon sa kwento na na-mention na, na-highlight na. Moving on tayo with Sister Corazon. Sister, it's your turn po. Ano yung nais niyo pong i-highlight? Tama kasi yung sinabi yung mga sisters na naunang nag-comments. Yung sabihin ko lang, let's not take for granted the ability of Yahuwah. Wow. Just what happened to the officer, he was not he was in disbelief regarding the ability of Yahuwah when Alyasha said that it is about tomorrow a seah of fine flour for a shekel and 2 seahs of barley for a shekel in the gate of Shamaron. Pero sa doubt niya, hindi naniwala. The other is the mysterious sound. Yahuwah always say those things that to fulfill his plan. Tama. Kaya nga when the Arameans heard the sounds of like chariots, like mysterious sounds, they were terrified, so they left surrounding the Shamaron, the gate, the Shamaron. Then I think yun lang po, hindi ko na ma-express. Yes. Tama po, no, Sister Corazon. Tama po yung sinabi mo, no? They take for granted what Abayaoa can do. At yung habang nagpaliwanag ka doon sa mysterious sounds, tingnan mo yung timing ba, no? Kasi nangyari yung twilight. Sabihin, madilim pa. Okay? So, ang ginamit ni Aba ay yung kanilang sense of hearing. Okay po? At hindi nila ma-verify sa kanilang mga mata kasi nga madilim pa. O, di ba? So, perfect timing yung ginawa ni Aba na sa ganong oras, marinig nila yung tunog. Okay? At dahil doon sa tunog na yun ng mga chariot and horses, ayun, nag-interpret na sila on their mind na alis na tayo kasi
andito na, parating na ang ating mga kalaban. Nagsanib puwersa na sila with Yasser Al at yung ibang mga bansa. So, good point, sister, sa na-highlight mo na kang Aba Yahuwah kung ano yung gagawin niya para matupad yung kanyang purpose, no? Matupad yung kanyang gusto niyang mangyari na dapat paalisin na yung mga Arameans diyan. So, wow, no? Amazing, no? Walang human contribution 'yun, mga kapatid, no? It's all about Aba Yahuwah's initiative, divine intervention nga doon sa napaliwanan na kayo ng Sister Bakar Asayao with the highlight of Sister Corazon on the issue on mysterious voice, mga kapatid. Wow, Yadaya Owa po. Praises kay Abya. Okay po, let's proceed. Anyone else? Brother Dimitrio, parang nag-unmute ka kanina. Continue po, please share kung ano po yung inyong nakuha dito o you wanna highlight something dito sa kwento. Okay, or while waiting kay Brother Dimitrio, let's hear kang Sister Imelda ba or Sister Diana. You wanna highlight something po kung meron man? May ask po ako, brother. Sa ngayon, paano natin maano yung ano ni Aba? Ma-sense natin. Like nung mysterious voice? Opo. Ngayon na panahon ng generation. Opo. That's a very good question, Sister Diana. Kung naalala natin mga kapatid, may mga previous tayong mga sharing about the Ruach HaKodesh, no? Na siyang kumilos at siyang mangusap sa atin. Dito po sa Yaokanan, chapter 15, ito po it talks about Yaokanan chapter 16 ba yun? Okay, where it talks about the voice of the Ruach HaKodesh. Can anybody help me see on that? John chapter 15 ba or Yaokanan 15 o Yaokanan 16 ba po mga kapatid? Saan dito banda yon na kung saan? Okay, ito po verse 15-26 po, no? Yaokanan 15:26, and when the helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Ruach of the truth, who comes from the Father, he shall bear witness of me. Okay, so merong testimony, merong magpapahayag, merong magsasalita patungkol kay Aba, patungkol kay Yahushua, at walang ibang tinutukoy dito ang Ruach HaKodesh. Okay, siya po yung mag-testify. Chapter 16, dito po, chapter 16, verse 13 po. 16:13 ng Yaokanan. But when he comes, the Ruach of the truth, he shall guide you into all the truth. For he shall not speak from himself. Whatever he hears, he shall speak. And he shall announce to you what is to come. So, malinaw po yan, sister, no? Na sino makatulong sa atin, magturo, mag-guide, magbigay ng announcement kung ano yung gagawin natin and all. Walang iba na kikilos at tutulong through the Ruach HaKodesh. So, yan po. Kailangan nating suriin ito at hanapin at pakinggan. Kung meron po siyang tinig na ating naririnig, then so be it. Let's listen and hear what the Ruach HaKodesh is telling us po. Yun po, sister, ang aking sagot. Baka may mga sagot pa rin po ang ating mga kapatiran dito. Dan. Opo, sister, go ahead. Dagdag ko po yung 16. Opo. 16:5 ang 16 Yaokanan. Opo. Yaokanan 16. But now I go away to him who sent me, and not one of you ask me whether you are
where are you going? But because I have said this to you, grief has filled your heart, that I say the truth to you. It is better for you that I go away, for if I do not go away, the helper shall not come to you at all. But if I go, I shall send him to you. Opo. So it is really the Ruach HaKadosh, yung at ang relationship po natin sis sa kay Abba Yahuwah. If we have the relationship, the intimacy of the relationship with Abba Yahuwah, we will feel. Tama. We will feel. He will do what it is para maramdaman natin siya. Opo. Yun po, Brother Dan. Tama. So, thank you doon sa Tuda, doon sa dagdag na explanation ni Sister Cheryl. At yan po, araw-araw naramdaman natin yan, naririnig natin yan. At ako din po, meron akong mga personal na journey at karanasan na ramdam ko yung kanyang pangungusap. Ayun, kung sundin mo yung kanyang pangungusap, yung kanyang tinig, sundin mo yun, then makikita mo, tama pala. Buti na lang ginawa ko. So, ayan mga kapatid, no, that is really, yun po talaga ay based on personal experience mga kapatid. Kung napansin niyo kaninang umaga, meron akong binanggit na nais kong makausap po sa messenger mga kapatid. So, ayun, kasi meron akong narinig, meron akong conviction na kailangan kong kausapin via messenger. And ayun, ginawa ko kasi narinig ko yun from the Ruach HaKadosh. Ginawa ko yun and then yun, nakita ko at napansin ko. Yun po pala talaga ay tinig ng Ruach HaKadosh guiding and leading to do something for the body of Yahushua HaMashiach. So, Yada Yahuwah po. At tayo dito, marami tayong mga iba-ibang mga personal experiences po na nagpapatuo na talagang totoo yan. Kapag darating na ang Ruach HaKadosh at maghari na diyan sa puso mo, talagang meron po kayong marinig. Provided na yung sinabi ni Sister Cheryl, we should have an intimate relationship with Abba Yahuwah and Yahushua. Okay po, Yada Yahuwah. Let's hear kang Brother Demetrio. Ano po ang dagdag niyo, Brad? Go ahead. Okay, medyo mahina yung kaniyang internet doon, no? Okay. Brother Demetrio, kung kaya ng internet niyo po, go ahead. Ano pong idagdag ninyo sa ating sharing today? Hindi ka po namin marinig. Paki-unmute po. Okay, mga kapatid, hintayin natin while nag-process pa si Brother Demetrio. Anyone else na may idagdag po? Dagdag ko po, Brother Dan, yung Opo, go ahead, sister. Yung sinabi ni Abba Yahuwah kay Abraham na keep my commandments, live your life perfectly. Pinangako ni Abba Yahuwah na hindi iiwanan si Abraham. Hindi niya pagpapalain niya lahat ng gagawin ni Abraham ay pagpapalain niya. And I just remember, kasi po, yung doubt po talaga, it will ruin us. Oh, tama. It will ruin us kapag ka nagda-doubt tayo kay Abba Yahuwah through Yahushua HaMashiach. It will ruin our life. It will ruin ourselves. It will ruin everything. It will ruin our relationship. Kaya when we have that intimacy, wag po nating hayaan na we will be consumed na magda-doubt tayo kay Abba Yahuwah. Because this time mahirap po talaga dahil we cannot see,
it's a big difference kasi noon nakakausap ni Abraham, but now sometimes hindi nga natin ma-feel kasi we are living in the sin. Tama. May mga bagay tayo na dapat alisin, kaya hindi natin ma-feel or hindi natin makuha yung gusto natin because Abba Yahuwah is still working on us. Tama po. Alam po, brother. Tama po. So, highlighting on the issue on pananampalataya, as mentioned na kanina ni Sister Leia, Yaho, mga kapatid. So, that is true po. Yung ating intimacy ay mabuo, mabuild at ma-establish po through sa ating pananampalataya kay Abba Yahuwah. So, ayan po. Let's proceed. Brother Demetrio, meron po kayong idagdag? Please share po. Yawa barak sa tanan. Okay naman ang lahat tanan nga gipanulti, pero doon na lang ko i-highlight dire. Para kini sa mga yawa believer o para po sa dili pa mga yawa believer. Tama Kay po. history dire na ay Yahuwah believer si Eliseo ug na po'y dili Yahuwah believer. Ang sundalo din nga kapitan sa sundalo, so dili gid siya Yahuwah believer. Tama po. Kay wala man siya pagtuo sa gisulti ni Eliseo. Pero wala ni gitagaan ni Eliseo o dautan nga reaksyon. Kung sa ato lang itong una-una, sakit to pa Eliseo. Kaya gi-lockdown niya si Abba Yahuwah. Pero na si Eliseo, nga dili siya ang gi-lockdown. Dili si Eliseo ang gi-lockdown, siya ang gisulti. Kung dili si Yahuwah ang gi-lockdown adtong kapitan. Ang gisulti lang ni Eliseo, kay sakit to para sa iya, kay tanaw na tug mahitabo. Bisan pag maabli ang langit. Dili mahitabo ng imong gisulti. So gipamatud-an sa kapitan. Si Eliseo nagpamatuod pod. Tanaw na to. Og mahitabo ni makakita ka pero dili ka makakaon. So ang gisulti ni Eliseo na tinuod. Tama. Pero ang gisulti sa kapitan wala matinuod. Correct. So kung atong hatagan sa ato ang side between kita mga Yahuwah believer, daghan man gitag kasinatian nga mga tao nga moingon dili tinuod ng inyo ha. Tama. Kay Hebrew word na. So dirita sa Roma kay mo ni ang tinuod. So dili ta okay, dapat dawato lang nato na kay mo na ilang pagtuo. Kay sa ulahi makita ra nila ang ebidensya sa tinuod nga gisulti ni Yahuwah. Tama. Gisulti ni Eliseo. Mao na nga comfort para sa to mga believer, kung naay mga tao nga magsulti sa to ang unbeliever, nga dili mo to kang Yahuwah, hayaan lang nato. Tama. Kay si Yahuwah nang kita sa tama nga panahon nga walay butang nga dili niya mahimo. Kung himuon niya ang tanan pwede. So ang ikaduha, kini nga gutom, plano gini ni Yahuwah aron mailhan siya o aron ang mga tao makaila kang Yahuwah o mailhan nga siya makahimo sa mga butang nga dili mahimo ni bisan kinsa sa kalibutan. Ni si Yahuwah lang ang makabuhat. So ang gira naapod siya Yahuwah anang lugar, siya pud ang nagplano adtong tanan aron matugunan ang panginahanglan sa mga tao nga gigutom. So gigamit po ni Yahuwah ang upat ka mga sanlahon aron nga ikabali murag musugal ba sa ilang kinabuhi aron lang makasulod sila dito. So nakasulod sila, pero dili to plano gyud sa upat, plano gyud to ni Yahuwah nga musulod sila dito aron ang mga tao makakaon, aron ang mga kabtangan dito sa mga sundalo sa Syria nga ilang nabiyaan sa kampo makuha nila o
masulbad ang panginahanglan sa mga tao. Kay mauman na sa iyang plano. Kung atong tan-awon, wala may gira gyud atong panahon na. Wa may sundalo nga misulong sa ilaha. Nadungog na nila ang tingog, mga gamhanan nga kabayo. So, siyempre, kay anad sila og gira, ni gawas sila. Pero katong tanan, pakana lang to ni Yahweh para ang mga tao makasulod ug makakuha og mga pagkaon. So, mao na akong panahon sa gutom, panahon sa gira, kita karon ang uban nahadlok sa gira. Pero para sa kuha sa atong gitun-an sa mga previous nga mga pagtuon nato, ang ngayon di ta mahadlok sa gira. Kay ang gira na di ang blessing. Kay kung dunay kasamo, dunay kalinaw. Dunay kagubo, dunay kalinaw. Ug dunay kasakit, dunay kalipay. Mora nang giingon nga kung dunay landong, dunay adlaw, dunay ulan, dunay init. Tama. So, wala tayo angay nga kadlukan, wala tayo angay nga kabalakan. Ilabi na kining Third World War. Kay kini, pwede ipadayon niya Yahweh, pwede po niya dili. Pwede po niya ipadayon. Karon ang tao muduol sa iya o mualagad sa iya. So, ang importante lang yun, ani, nga kanang atong faith, kanang atong pagtuo, ligon ragyod diha kang Yahweh. Bisag unsay may tabo, nga makita gyud na Yahweh ang sulod sa atong kasing-kasing ug hunahuna nga wala gyud ta mausab diha sa iyaha. Kay ang tanan nga problema pwede masulbad ni Yahweh. So ang pangutana, mahitabo pa ba ni karon panahon na? So mahitabo. Mahitabo gyapon ni karon panahon na tungod kay maayo nga mga hulagway nga atong gipangtun-an diha sa unang mga panahon nga makapalig-on ka nato, makapadasig ka nato, makalipay ka nato nga ang atong paglaom wala nining kalibutan, ang atong paglaom naara gyud kang Yahweh. Yahweh. So, Yahweh. ora na siya ang akong ika-highlight ana. So I hope nga katong tanan nga mga wala pa mo tawag kang Yahweh. So ayaw ninyo pasipadi ang pangalan ni Yahweh. Kay lisod kung pasipadan ang ngalan ni Yahweh sama ni atong kapitan. So wala mahimo si Yahweh ni ato. Okay po, Yahweh po mga kapatid. Kunting summary lang po doon sa paliwanag ni Brother Demetrio. Dalawang malagang bagay yon. One is a believer of Yahweh and not a believer of Yahweh. At doon sa kanyang paliwanag, si Alyasha yun ang believer ni Yahweh. But yung right hand o sundalo ni sa hari ng Yasaral, hindi siya believer of Yahweh. At doon natin nakikita na napahamak talaga, no, yung sundalo ng Yasaral, hari ng Yasaral, napahamak siya dahil wala siyang paniwala kay Yahweh. But yung kang Alyasha, yung kaniyang paliwanag at prophecy ay talagang natutuo po, mga kapatid. So, hinahighlight ni Brother Demetrio dito yung ating attitude. Kung meron mang magsalungat sa atin at hindi maniwala doon sa ating sinasabi patungkol sa pangalan, ay hindi lang po tayo dapat ma-shaken doon. Kasi at the end of the day, Yahweh lang po ang magpapatunay na kung ano katotoo at tama ang kanyang pangalan, mga kapatid. So, yun po, no? Magandang point yun. Then another point po is yung pag-allow ni Yahweh doon sa mga digmaan, gutom, at ano pang mga pangyayari. Inalaw po ni Yahweh ito upang makita po ang kanyang kapangyarihan. So, pinaghambing-hambing ni Brother Demetrio po yung mga salita kanina. Kapag may ano po yon, kapag may gutom, may pagkain, kapag may kaguluhan, may shalom, okay? Kapag may mga pangangailangan, may provision din po, mga kapatid. So, yung Cebuano words kanina na pinag-compare and contrast niya, mahalaga po yun sa ating journey na kung saan, kung bakit may mga digmaan, dapat hindi tayo matinag, hindi tayo ma-shaken doon.
Kasi sa pamagitan niyan, makikita natin ang kapangyarihan ni Ab Yahuwah na magpakain sa atin, mag-protect sa atin, at maggabay sa atin sa panahon ng kaguluhan, mga kapatid. So, what a wonderful lesson. Yada Yahuwah po sa pagpapaliwanag na iyan. Something else to add? Sister Leah or sino po ba? Anyone would like to add some more? Okay po. So, mga kapatid, yes, go ahead. Sister Leah, you wanna add? Wala na po, brother. Okay po. So, yada Yahuwah po, mga kapatid, sa napakagandang kwento at napakayaman po ng mga katotohanan at mga lesson sa ating buhay, mga kapatid. So, kayong mga manunood sa Republish, ano kaya yung mensahe ni Aba Yahuwah sa inyo? Nawa ito'y isang eye-opener sa lahat, lalo na sa mga hindi pa naniniwala, hindi pa nanampalataya sa totoong pangalan ni Ab Yahuwah and Yahushua. Ito po ay eye-opener po na kung naramdaman ninyo na Ab Yahuwah through the Ruach HaKodesh ay nangusap po sa inyo, nawa huwag ninyong patigasin ang inyong ang puso, mga kapatid, no? If you hear the Ruach HaKodesh speaking to you, do not harden your heart, mga kapatid. Habang meron pang panahon, do not harden your heart, mga kapatid. So, that being said, all esteem po and all praises kay Aba Yahuwah sa kanyang mga salita. So, may these words and this teaching video inspire us to continue to know His name and believe in His name, and you will see His power, you will see His miracle, mga kapatid. All esteem and praises kay Aba Yahuwah.